Okay, ibaba muna natin yung mga dala natin ng mga dog at cat food and mga vitamins. Hello, baby! Salamat palagi sa pagsuporta kay Lance. Di ko alam na, di ko na-expect na magagawa natin to. Pupunta na tayo sa pangatlong destination, our third na donation for our solo rescuer located in Taguig. And kasama na natin si Ma'am Dayan. Hindi tayo sa e-bike ni Ma'am. Tapos na kasi mag-ikot si Ma'am para magpakain, hindi tayo nakaabot. Pupunta lang tayo doon sa bahay nila para ibaba yung ating mga cat food. Tapos para makita din natin yung mga rescues na. Gabi-gabi po kayo, no? Everyday. Everyday. Walang Walang meal feast after work. Galing, magpapakain tayo. Ay, tingnan mo, alam niya na. Kilala mo. Ayun pa. Ikaw, dito ka. Ayun pa, dalawa. Grabe, alam na po nila. Kabisado nila. Ikaw dito. Tag-isang scoop, ha? Ay, kami. Sabi niya, sino ka? Tara. Ako, ma'am. Oo, bigyan natin ng mga kalahati lang. Kumain ka na daw eh. Mayaman ka. Anong kinakain mo? Ayaw niya, di ba? Laki niya, grabe. Ang ating Siamese cat ay hindi kumakain itong dala-dala natin kasi may bahay naman siya, mayaman yan siya. Alright! Love you! Dala tayo pet meat. Dr. Shiba Pet Shop product. So, ito na yung nakikita. Ay, sus! Mabait yan. Ang dami po. Grabe. Sino po yung pinaka-challenging na na-rescue? Pinaka-challenging na na-rescue namin. Ito! Ito mo lambing. Nakuha siya ng barangay. Tapos kinuha niyo po ulit? Oo. Tinubos ko. Tapos pagkaano ko dun sa barangay, sugat. Pangalan niya sugat kasi puro sugat. Sabi niya, pinalaman niya. Alam niya yung pangalan niya. Kabisado na po kayo. Kahit po yung Oo. pinapakain niyo ng mga pusa, kabisado po kayo. Tumalambing din. Sobrang lambing. May sipon kasi sila eh. Sa milk teahan. Kaya pinangalan ko milk tea. Tingnan mo gano'y kakaiso. May kasama pa siya dati. Isa si Mami. Survive. Wow! Thank you so much from Pet Shop, Dr. Shiba, and Vetmates. Ito na po yung atin ilang mga kuting. Makakatikim ng masasarap na cat food. Ayan na sila, oh! Wow! Di mo ba pupunta si Negra dun sa Vetmate? Oh, may mga vitamins ako dito para masarap to. Tsaka itong treats na to from Dr. Shiba para masarap yan, ha? May wet food din from Pet Shop. Ayun lang, thank you so much po, Miss Dayan. Salamat po, sana mas marami pa akong katulad niyo. So, alam mo na, para sa araw na to, sobrang nag-enjoy ako. And hanggang sa muli, God bless you. This is Lance! At sa maulang araw na to, gusto ko lang sabihin sa'yo that whatever you're doing great. At sa mga pagod na naranasan mo ngayong week, deserve mo na i-treat ang sarili mo ng favorite mong drink. God bless! Keep safe! Bakit nga ba tumitilaok ang manok? This is Lance! At sa araw na to, akala ng karamihan, tumitilaok lang sila kapag sumisikat ang araw na ibig sabihin ay umaga na. Pero ayon sa mga pag-aaral, may internal body clock o circadian rhythm ang mga manok. Ibig sabihin, kahit madilim pa o walang sikat ng araw, alam na ng katawan nila kung kailan ang oras ng pagtilaok. Ginagawa ito ng tandang o lalaking manok para markahan ang teritoryo nila at para sabihin sa ibang manok na sila ang dominante sa grupo. Pero hindi lang basta tilaok ang ginagawa nila. May iba't ibang tunog ang manok depende kung may panganib, pagkain o may tinatawag silang kasama. Parang sarili nilang language system. Ibig sabihin na iintindihan ng ibang manok kung saan sila dapat tumingin o magtago. Pusa ka pala. Kaya next time na makarinig ka ng tilaok ng manok, hindi lang basta ingay yan. Parte yan ng communication system nila at mas madali na pa sila kesa sa inaakala ng karamihan. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Kakaiba yung amoy mo, Doy. Nakakapagod yung araw-araw, no? Nakaka-drain. At ramdam na ramdam kita. Pero alam mo, life is never promised to be easy. Ang isang bagay na sigurado ay lagi siyang nandyan, si Lord kasama mo palagi. At kung alam mo yan sa sarili mo, you are gonna be at peace. Mariregain mo yung strength mo and you are gonna be unstoppable. Kaya kung nagugulumihanan ka na sa mga nangyayari at gusto mo nang sumuko, tandaan mo lang na walang imposible sa Kanya.
Alam mo ba kung ano ang pabansang hayop ng Pilipinas? This is Lance! At sa araw na to, hindi agila, hindi rin tarsier, kundi ang kalabaw! Hi, Donna! Ang scientific name ng mga kalabaw ay Bubalus bubalis. Isa sila sa pinakamasisipag na hayop sa Pilipinas, kaya naging simbolo sila ng sipag, tiyaga, at lakas ng mga Pilipino. Alam mo ba na kayang mabuhay ng mga kalabaw ng mahigit 20 years kung maalaga ang pag-aalaga sa kanila? Tama ba? At pagdating naman sa lakas, grabe! Kaya nilang humila ng mabibigat na araro at kariton ng ilang oras kahit mainit pa ang panahon. Lalambing siya. Yung anak naman ng kalabaw ay tinatawag na bulo o calf. Kahit mukhang seryoso at mabagal, kalmado at maamo naman talaga sila. Lalo na kung mabait ang trato sa kanila. At ito pa, makapal ang balat nila pero sensitive pa rin sila sa init. Mas gusto nilang naliligo sa tubig at madalas mo silang makikitang naglalaro sa putik. Nakarelax na siya, nakaligo na yan at covered na ng putik kaya natutulog na. Iba tolits! Kaya next time na makakita ka ng kalabaw, hindi lang sila simpleng hayop sa bukid. Simbolo sila ng sipag, tiyaga at tibay ng pusong Pilipino. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Sus! This is Lance! At sa araw na to, back to school na ulit. Pero bago ang lahat, trivia muna tayo. Alam mo ba na ang dogs natin ay nakakaramdam din ng back-to-school blues? Kapag bigla tayong naging busy or umaalis tayo ng madalas, they can feel separation anxiety. Kaya kung student ka or working, subukan mo mag-iwan ng mga toy, mga stuffy or play toys or bigyan mo sila ng extra playtime bago ka umalis. Malaking tulong na yon. Kung kaya ng mga pets natin mag-adjust, kaya mo rin sa school, one step at a time. Ayun lang, God bless! Keep safe! This is Lance! And this is Ivory! At sa araw na to, iikot tayo dito sa CBSU dahil Hahantingin natin yung mga aso para mapabakunahan natin against rabies! let's go! Rabies kasi is a zoonotic disease, ibig sabihin pwede siyang makahawa from animal to humans through bites or saliva. At nakakamatay ito. Kapag nag-appear na yung symptoms, kapag umabot na yung infection sa nervous system ng mga aso or kahit ng mga tao, wala nang gamutan. Ay, amo ni dog! Ayan, sakal ka na! Good boy! Rabies is 100% fatal. Pero good news niyan, it's also 100% preventable through vaccination. Let's go! Okay lang yan para sa mga dogs. Noel. Ano yan? Sabi niya, may hawak kang pantudodok. Look at that one. Hi, hi! Kaya mahalaga na mabakunahan natin lahat ng CBSU dogs natin para safe sila at safe din ang ating mga students. Kaya ikaw, fur parent, remember to vaccinate your fur babies as well. Tandaan, prevention is protection. Ayun lang. God bless, keep safe! Ay, ang tapang. Amir, ba't nag-wiggle-wiggle ang buntot? Tukot yan. He's scared. Oh, ito na pagkain para sa'yo. Sige na. This is Lance! At sa araw na to, let's talk about the 3 a.m. zoomies. Alam niyo ba that cats are crepuscular? Ibig sabihin, pinaka-active sila sa gabi at madaling araw. Kaya kung may insomnia ka, perfect roommate ang pusa. Dahil gising din sila during twilight hours sa gabi at early in the morning or dawn. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! What if yung pinaka-worst na nangyari sa buhay mo ay siya palang best thing na nangyari para sa'yo? I know, hindi ganun yung pakiramdam mo, no? Losing that important job na pinapangarap mo or losing something or someone na sobrang mahalaga sa buhay mo. Pakiramdam mo everything was falling apart, na parang lahat mawawala sa'yo. But guess what? Nangyari yung mga yon hindi para parusahan ka. It happened to protect you, to redirect you, at para i-upgrade ka sa mas mahalagang path or mas magandang path. Minsan, kailangan alisin sa buhay natin yung pakiramdam na almost na sana para magkaroon tayo ng space sa mga bagay na talagang para sa atin. Kaya magtiwala ka because God knows what He's doing.